Hello, good morning, and welcome sa ating NDO or New Distributor Orientation Online. By the way, ako nga pala si Dante Sargento, ang inyong magiging host sa umagang ito. Ang NDO na ito is napaka-importante, o gaano nga ba ka-importante pagdating sa ganitong negosyo ang NDO? Well, napaka-importante ang NDO pagdating sa ganitong negosyo kasi kung hindi mo alam kung paano mag-NDO pagdating sa ganitong negosyo, surely walang mangyayari sa'yo and hindi ka makakapagkilos ng maayos kasi hindi mo alam kung ano yung mga dapat gawin and pag-uugali na meron ka. Okay, yung topic na ito ay sinatawag kong letters of success. By that, sisimulan ko sa letter A. A stands for attitude. A bad attitude is like a flat tire and if you don't change it, you'll never go anywhere. Kaya napaka-importante na baguhin yung mga maling pag-ugali. And like for example, pag-uugali saan? Okay? Pag-uugali sa pag-aaral, syempre, kailangan naka-align yung pag-uugali mo sa pag-aaral pagdating sa ganitong negosyo. Kasi ang aim global is continuous learning and kailangan the more tumatagal ka, the more na pinapag-aralan mo yung negosyo. Kasi kung hindi mo siya pinag-aaralan, okay, wala kang makukuhang bagong information na mai-apply at mai-share mo sa mga magiging futures leaders mo. And example din natin ulit, pag ikaw ay isang estudyante and pumasok ka sa isang eskwelahan or isang university at yung professor mo ay nagbigay sa iyo ng isang quiz, okay? Yung topic na yon sa quiz is kailangan pag-aralan mo ahead of time. Kasi kung hindi mo pinag-aralan at bumagsak ka, surely hindi na kasalanan ng professor yon, kundi kasalanan mo na yun. Kasi bakit? Hindi mo pinag-aralan yung topic na binigay sa iyo bago mag-exam. Next, example din natin, kung ikaw ay isang empleyado at saka ang ugali mo ay parati kang late pagdating sa trabaho, and ngayon, dumating sa time na tinanggal ka sa trabaho kasi parati kang late and yung ugali mo is hindi naka-align. Ngayon, natanggal ka, surely hindi mo nakasalanan yun. I mean, hindi nakasalanan ng boss mo yun, kundi kasalanan mo na yun. Kasi bakit? Hindi mo ginagawa yung part mo na pumasok ng tama sa oras. Okay? That is letter A for attitude. Now, punta tayo sa letter B. B stands for believe. I dream it, I believe it, and I achieve it. Kailangan ganon yung belief system mo. Okay? Dapat saan ka believe? Of course, dapat believe ka sa sarili mo. Okay? Kasi kung hindi ka believe sa sarili mo, surely hindi mo magagawa yung ganitong negosyo. And magtiwala ka sa iyong sarili. Alam mo ang iyong kakayanan at ang iyong kahinaan. Lahat tayo ay may sariling pag-iisip. 2 kamay at 2 paa. Kung nakaya ng ibang tao, tiyak kayang-kaya mo rin. Kaya napaka-importante na magkaroon ka ng tiwala sa sarili. Number 2, kailangan may believe ka din kay God. Maniwala ka at magtiwala sa Panginoong may kapal. Ayon sa Biblia, God wants to shower you with His blessings. All wealth belong to God. Psalms 104-24. And may kasabihang, for I know the plans I have for you, and declare the Lord, plans to prosper you, and not to harm you, plans to give you hope and future. Jeremiah 29:11. Kahit ano pa man ang iyong sekta o relihiyon, ikaw ay may Diyos, at ang hangad niya na tayo ay umunlad. Sa Kanya ay walang imposible. Ask and shall receive. Seek and you shall find. Knock and it will be open unto you. Maniwala ka sa Panginoon or may tiwala ka sa Panginoon pero hindi mo siya nakikita, ang tawag doon ay faith, kaya maniwala ka rin na ikaw ay kikita, syempre. Next, kailangan may believe ka din sa company. Kasi, alam mo na yung kumpanya is napaka-stable, yung kumpanya natin is marami ng pinayaman and napaka-legal kasi member tayo ng SEC or Secretary of Exchange Commission and top 12 tayo ngayon sa BIR. Of course, kailangan believe na believe ka. And of course, kailangan believe ka din sa products. But before that, kailangan maging user ka muna para ikaw mismo sa sarili mo, mapatunayan mo kung gaano ka-effective yung product and mabilis mo lang or madali mo lang itong ma-share or maikwento sa iba. Of course, kailangan may believe ka din kay upline. Si upline, yung taong tutulong sa iyo habang ikay nagsisimula pagdating sa ganitong negosyo. Sila yung magiging ama at ina mo pagdating sa negosyo.
aalalay sa'yo habang ikay nagsisimula pa lang. Of course, believe ka din dapat kay downline mo kasi si downline mo nagtiwala sa'yo at alam natin na may iba't ibang kakayanan yan. Kaya kailangan buong-buo din yung tiwala mo sa kay downline mo kasi hindi lahat ng oras ikaw yung dapat pagkatiwalaan or paniwalaan ni downline. Kailangan ikaw din mismo ay kaya mong paniwalaan si downline na kaya niyang lumipad kahit wala ka. Kaya kailangan may believe ka kay downline mo. Number 3, kailangan meron kang tinatawag na letter C. What is C? Commitment. Of course, kailangan yung commitment mo pagdating sa ganitong negosyo is napakataas. Dalawa ang klase ng commitment, action and words. Between the two, alin ang mas mabigat? Siyempre, ang sagot ay action. Kasi ang words madaling sabihin, pero ang action napakahirap gawin. Okay? Kasi sometimes, nasa sa atin mismo yung problema kasi kaya tayo nahihirapan. Kailangan ng commitment mo dito is I will do the business no matter what it takes. Umulan umaraw, kailangan gawin mo ang negosyo kasi alam mong payaman ka sa global. And letter D, discouragement. From the words discourage, which means aalisan ka ng tapang. Ito yung normal na kalaban mo dito pagdating sa negosyo. Sino yung magdi-discourage sa'yo? Yung mga mahal mo sa buhay, kaibigan mo, kamag-anak mo, sometimes family mo. And kasi bakit? Hindi dahil sa ayaw kanilang maging successful, kundi takot lang sila na mag-fail ka. And hindi lang nila nakita kung ano yung nakita mo. Ang tawag doon is vision. Kaya kailangan ikaw buo yung tiwala mo sa sarili mo para maiwasan mo yung discouragement. And after that, kailangan, of course, letter E, kailangan lagi kang excited. Okay? Bakit kailangan mong laging excited? Kasi hindi ka mapupush through kung ikaw ay mawawala ng excitement sa iyong sarili. Kaya kailangan parati kang excited kasi alam mo kung saan ka papunta and alam mo kung anong magiging future mo. Kaya kailangan naka-maintain din yung smile para ikaw lagi maka-attract ng positive energy. Kaya be excited. Every time na nagpe-present ka, kailangan excited ka. Every time na may pinupuntahan kang lugar, syempre, kailangan excited ka. Kasi alam mong payaman ka sa AIM Global. And of course, syempre, kailangan lagi kang naka-focus. F stands for focus. Okay? Bakit kailangan naka-focus ka? Kasi you cannot serve two master or two MLM company at the same time. Kung nasa AIM Global ka, dapat nasa AIM Global ka lang. Huwag ka nang tumingin sa iba. Kasi babagal yung success mo kung ikaw ay nag-AIM Global at nag-Royal True Orange or ano-ano pang iba dyan. Kaya kailangan AIM Global ka lang. Stay focused sa goal mo, stay focused sa vision mo. Kasi ang AIM Global, lahat ng pinangako sa'yo at nakita mo nung ikay pinesentan, surely mangyayari at mangyayari kasi ang dami na po talaga at wala nang dapat patunayan. Kundi kailangan na lang na mag-focus ka at gawin mo din yung part mo. Next, kailangan may goal ka na tinatawag. Okay? Ito yung panghuli. Goal. Gaano ka-importante yung goal? Siyempre, napaka-importante ito. Kasi sa araw-araw na gagawin mo yung AIM Global, kailangan alam mo na kung ano yung mga dapat mo mag-goal. Okay, kung ikaw naman ang beginner or beginner sa ngayon o nagsisimula pa lang, ang goal mo kung sasabihin natin na ang goal mo para sa buwang ito, kailangan na kumita ka ng 10,000. Of course, kailangan mayroon kang plan. Ano yung mga dapat mong gawin? And of course, para makuha mo yung goal mo na gusto mo, para makuha mo itong goal. And of course, kailangan haluan mo na action kasi a goal with plan, without action, ay wala kang result na makukuha. Kaya dapat may plan, may goal, may plan, may action equals to result. Okay? And hindi din pwedeng mag-plan and goal ka lang na walang action again. Or goal and action without plan. Kasi useless ang magiging result nito. Kaya kailangan magkaroon ka ng specific goal, specific plan, and specific action para makuha mo yung gusto mong resulta sa ganitong negosyo. And gawin mo yung best mo, gawin mo yung nararapat sa'yo kasi yung AIM Global ibibigay din yung dapat sa'yo
Tapos na po ako sa short NTO online and sana marami kayo natutunan sa aking online training na ginawa.